Good afternoon, Danao City. How's everyone doing on a Sunday? Kumusta ang tanan? Especially sa atong Christmas lantern. Nalingaw ba ang tanan? Makalipay kaayo ang inyong mga messages nako, ang inyong Facebook tags, ang pag-share ninyo sa inyong Christmas photos o videos. Thank you kaayo, pamilyang Danawanon. Dili mo ang ngayan magtagsa-tagsa na magpasalamat nako kay deserve kaayo ninyo ang best for Danao. Everything that the city government has been doing kay para gayud ni ninyong tanan. It brings me joy na nalipay ang pamilyang Danawanon. We are leading to a renewed direction. Nakalupad na ta sa atong implementation sa Danao. Kining existing renewed direction nato karon kay ipadayon ni nato until we reached our goal towards uplifting the quality of life of every Danawanon. You gave me the authority to run Danao City as your mayor. And it's an honor to spend this lifetime towards serving you, Danawanons. Pinaagi sa pagpaminaw ninyo. Sistematiko na pagdala sa Danao. Pagpadayon sa ligdong na pag-alagad. Ug tinarong na mga pamaagi na nagbase sa balaod. Subay sa maayong panggobyerno, we have to uphold the law and exercise our rights. Naatay katungod sa people of Danao to proper coordination, alignment, and implementation of all programs and projects na dapat compliant with Danao City local regulations. Mo-ensure manggod ni sa alignment sa community welfare. Tarong na pamaagi sa buhis sa katawhan and ensure alignment of initiatives and existing and ongoing plans. Proper coordination must be in place, especially for infrastructure projects, as taxpayers' money is what we are using here. And the Danao City's existing LGU roadmap is already in place. Kay kining coordination, usani sa pinaka-importante na step sa panggobyerno that is often taken for granted. Ang pagtangtang ani na step kay makaresulta og daghang problema. Proper coordination is important because our city's resources and people's taxes are at stake. Speaking of program implementation, let me just cite one example sa usa ka gi-initiate na infrastructure project sa usa ka barangay dinhi sa Danao. This project is not coordinated. The city of Danao was not informed, consulted, and had not approved any project contrary sa gilatad sa atong local government code na dapat ang city maoy na ay primary authority sa pag-aproba o proyekto sulod sa iyang jurisdiction. Allow me to explain further para makasabot ta. Kining mga proyekto nakalapas sa balaod, this barangay road is a city street pursuant to our city charter, Republic Act 3028. It grants ownership over land of the public domains
This includes all roads in Danao City. Ubos sa Section 458 sa Sangguniang Panglungsod shall approve ordinances and shall regulate the use of streets, avenues, alleys, sidewalks, bridges, parks, and other public places, and approve the construction, improvement, repair, and maintenance of the same. Kini na road naa ni sa urban area, residential area ni. Ang atong dakbayan maoy nag-improve ani na kalsada sukad sa una. So what is the authority of the province or the barangay to undertake construction in the road? Being a city street, clearly, the city of Danao is the only one og otorisado sa pag-undertake ani. Nag-ingon sad ubos sa Section 458 na ang city maoy mag-regulate sa traffic on all streets and bridges na naa sa atong syudad. Kung wala ni na otoridad, kining proyekto kung naaman gani kay illegal. Usbo nako illegal. As the city mayor, elected by the people of Danao City, aron matuman ang balaod o protektahan ang mga katungod, dili lang sa usa ka barangay, apan sa tanang kasigbit na mga barangay. I reserve my right to prosecute those who will be responsible for the possible destruction of properties of the city and all the suffering and inconvenience that would result for such illegal construction. Panilipdan nako ang akong katungod sa pagpasaka og kaso batok sa mga responsable sa posibleng kadaot sa mga kabutangan sa syudad ug tanan pag-antos ug kakulian na mahitabo tungod sa mga illegal na construction. Do you know na naay existing na balaod ang atong probinsya sa Sugbo na nagadili sa mga national government project sa pagpasulod without consultation and approval from them first? Do you know that the city of Mandaue also prohibits national projects without consultation and approval from the city? Matag ahensya na ay protokol, na ay balaod. Kita sa Danao na ata. Importante ang pagsubay sa saktong balaod. Clearances and permits are important. To cite some few, naabay resolution granting authority sa mga development sa city streets nato, bidding, excavation permit gikan sa city engineering nato, local clearance gikan sa City Planning Development Office, ug order gikan sa local chief executive regarding sa closure of road ug streets na jurisdiction sa Danao. Dili mahimo ang shortcut ani. Musubay ta sa balaod kay apektuhan ug magguba ang atong mga proyekto sa syudad na nabutang na og nagastuhan na pinaagi sa atong mga buhis. Likayan na masayang ang buhis sa katawhan. Pero ang problema, wala ta makadawat og bisan unsa na dokumento gikan sa nagpasiugda
ug buot muhimo sa proyekto. Wala tay nadawat. Ug lastly, mga igsuon, unfortunately, kung naay insidente na may tabo, naabiya gyud sa Article 2189 sa New Civil Code na nagmando na manubag ug mahimong liable ang syudad sa Danao sa mga damages. Mga kadaot, apil na ang death ug injuries caused by defective public works. Ako buot lang ko namubuhat sa eksakto isip sinaligan ninyo. Gibuhat ni nako aron makasiguro na musunod ta sa balaod ug buhaton gyud ang eksakto kay mao man ni ang usa sa mga rason ngano nakab-ot nato ang kahapsay ug maayong direksyon nato karon. Kini lang ang akong ibilin ninyo. Kung ang balaod pasagdan na tamayon og lapason, dili matagamtam sa ordinaryong mga tao ang ilang mga katungod. Kay ang kagubot o kawalay magpahamtang sa hustisya mahimong mugamot. Ang mga walay gahom mawad-an og proteksyon og tingog. If and when we ignore this illegal act, who would respect us as people of Danao City? As your elected mayor, I will exercise my duty to uphold the law and my responsibility to protect my people. Sa makausapa, isip inyong alagad, akong gamiton ang akong katungod sa pagpatuman sa balaod ug sa akong responsibilidad ninyong tanan na mao ang pagpanalipod sa inyong kaayuhan ug pagbaws sa inyong gihatag na pagsalig dinhi sa akong liderato. Daghang salamat mga Danawanon ug masidlakong hapon.